Another day, another ganap, buhay OFW dito sa Taiwan. Ni hao, this is Mr. and Mrs. Parko, back again to our mini vlog. For today's ganap, inaya nga ako ni Mr. Parko na mag-dinner date daw kami. Ay, Yes, guys! Yes, guys! So yun, guys! oh, di ba? Excited yan? Pagbigyan na natin at bibihira lang naman yung ganitong moment. Madalas nga kapag rest day namin, natutulog na lang kami paggabi, pero this time, magdi-date kami. Sana all. Once in a blue moon nga lang itong mangyari. Huling labas nga namin ng gabi nung nag-night market pa kami, pero mga ilang buwan na yung nakalipas. Pagdating namin ng city, nagpaikot-ikot pa kami at wala kaming mahanap na parkingan. Kaya sa malayo kami nakapag-park. Pagka-park namin, naglakad na kami papunta ng mall. Nakapang malakas ang jacket na nga kami dito, doble-doble na nga yung suot namin dahil sobrang lamig na. Tapos nagmumotor pa kami, o diba? Sobrang lamig talaga. Bago kami kumain, dumaan muna kami dito sa may mall para bumili ng long sleeve ko. Hindi na rin kasi kasya sa akin yung mga long sleeve ko na binili din namin last year. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa mga damit namin ng asawa ko. Nagsisiliitan. This time, ako naman yung bibili para sa akin. Last month yung asawa ko. Pag bumibili kami ng damit namin, hindi kami pwedeng magsabay na bumili dahil medyo pricey din yung mga damit dito kahit na sabihin mong nakasale. Sabi nga ng asawa ko, yung stretchable na daw ang bilihin ko para daw kahit tumaba pa ako, kasya pa daw yun hanggang next year. Para makatipid tayo dahil marami tayong bills, marami tayong bayarin. Hindi pa sana ako bibili, ipipilit ko pa sana yung long sleeve ko na maliit na, kaso lumalabas naman na yung pusod ko, baka naman kabagin ako pag sinuot ko pa yun. Girls problem, ang hirap mamili kapag maraming pinagpipilian, Diyos ko, naiinip na nga yung asawa ko dyan dahil paikot-ikot daw ako, mamili na daw ako. Black and white lang naman daw yung gusto ko sa damit. Pero bakit ang dami ko daw pinipili? Sabi ko naman, this time magba-brown na ako. Binilisan ko na ngang mamili. Pero naharang naman ako dito sa may bilihan ng mga clip ng buhok. Sabi ko sa kanya, last na to, hindi na ako iikot. Magbabayad na ako pagkatapos kong makapamili ng clip. Baka magalit na siya, gutom lang kasi siya. Natuwa talaga ako dun sa clip ng buhok. Naka-purchase kasi ako ng 1,000, so binigay na nila yun as free. Diba, ang babaw ng kaligayahan ko. Naglakad na ulit kami, papunta na ang yellow building. So tawag dito sa amin yellow store. Kasi puro yellow yung color niya. Pinangalanan na namin, kami na nagpangalan ng building na yan. Pag pumupunta kami dito, ballpen lang yung sadya naming bibilhin dito. Pero lahat naman ng klase ng school supply nandito na sa building na to. Bumili na naman kami ng marami naming ballpen. Dahil sa production nagkakandawalaan ng mga ballpen. Ewan ko ba, kapag pera yung nawawala, bumabalik. Pero kapag ballpen na, hindi na bumabalik. Parang gusto ko na nga lagyan ng pera yung ballpen ko para pag nawala, babalik sa akin. Palis na kami nito pero humabol pa tong asawa ko. Bibili daw siya ng gloves niya at sobrang lamig na nga pag nagmumotor siya. Pagkatapos naming mamili, naglakad-lakad ulit kami dito sa may park ng city. Inuna nga naming mamili at baka magsarado na yung mga store kaya bumili muna kami bago kami maglakad-lakad dito sa my park. Aliw na aliw nga yung mga mata ko dito, ang daming ilaw, lalo na yung mga Christmas lights sa mga puno. Ang ganda, napakaliwanag. November pa lang to pero feel ko na talaga na Pasko na. Naglakad-lakad lang kami dito ng asawa ko at naaliw kami sa kakalakad, nakalimutan na namin yung gutom namin. In-enjoy talaga namin yung palakad-lakad namin dyan. Kahit kulang yung tulog namin, lalabas pa rin kami niya ng asawa ko para makapag-date. Sana all. Diba? In love na in love sa isa't isa. Sa kakalakad namin, napunta kami dito sa mga tambayan ng mga tao. So kami naman ng asawa ko, nakiupo na rin kami at nakitambay na rin kami saglit. Habang pinagmamasdan yung magandang Christmas tree sa gitna. Yung ganitong lugar, yung moment na parang kachat mo lang siya kahapon, tapos nag-decide kayong mag-meet, tapos wala kayong matambayan, kaya dito kayo tumambay sa ganitong lugar. Tapos nakita kayo ng kapitbahay mong chismosa. After nga namin maglakad-lakad at magtambay doon sa my park, hindi na talaga mapigilan yung gutom kaya naghanap na kami ng makakainan. Dito nga daw gustong kumain ng asawa ko sa my steakhouse. Matagal na daw yung huling kain niya dito kaya namiss daw niya mag-steakhouse. Umorder agad siya nung favorite niyang eclaber. Hindi ko alam yung pangalan ng order niya. Tapos, ako naman, yung order ko, tao yan, chicken fillet. Sabi ko sa kanya, wag mo munang gagalawin yung pagkain mo at pipicturan ko muna. Bibidyohan ko muna pang reels. Earnings din yun. Pero nilagay na niya sa plato ko yung isang hipon. Ganyan kasi yan, kapag dalawa yung ulam niya, ibibigay niya sa akin yung isa. Ganyan niya ako kalab. Kaya mas lumulobo ako kaysa sa kanya kasi mas madami yung pagkain ko. Kaya ayan tuloy, hindi na magkasya yung mga long sleeve ko. In-enjoy namin yung food namin na para bang mag-best friend lang kami. Kung sa park kanina para kaming mag-boyfriend-girlfriend, dito man parang mag-best friend naman kami. At naubos naman namin yung pagkain namin. Dati kasi kapag kumakain kami dito, hindi namin nauubos, mayroong natitira.
Maramihan kasi lagi yung serving nila, pero ngayon binawasan na nila yung noodles, kaya nauubos na namin. Pagkatapos namin kumain, niligpit ko rin yung table namin, kahit sila na yung magliligpit niyan, iba pa rin yung maayos nilang kukunin, para naman hindi nila sabihin, burara tayong kumain. Pagkatapos namin kumain, umuwi na rin naman na kami at late na, sarado na rin naman yung mga store, kaya wala na kaming gagalahan pa. Yun lang! Thank you for watching, Shashani! Bye!